bibigyan ng Ling. Okay. At si Super Friends, wag mong bibigyan ng Eve. Ay, parang nakakakilig yung mga salitang binitawan mo, Midnight. Oo. Ibig mo ba sabihin ito, mataas ang chance nating manalo? Lagi namang mataas ang chance na manalo, lalo pag Filipino team. Pero Tama. ngayon, nasa comfort kasi ang Fnatic Onyx. You have the comfort picks on Tig, para kay Bruno, yung Eve, para kay Super Friends. And of course, yung Gatot Kacha for Fnatic Onyx. Ito talaga yung isa sa mga ginagamit nila nung playoffs ng MPL Philippines. Although, nag-commit din naman ng Cardinal Sin dito ang FNOP. Binigay nila yung Valentina kay Stormy. Nako, kumbaga pag sinabi mong Valentina, ilan lang maiisip mo dyan Yue, si Stormy, parang sila si lang. Burrito. Sige na nga. Pero tama ka dun may mga comfort picks din na nagbigayan sa magkabilang komponente na to. Remember nung season 11, season 12, si King Kong, isa to sa mga heroes na ini-spam niya dati nung nasa TNC Pro Team pa siya. So, parang puro comfort parang medyo nagiging malaya ang magkabilang komponente sa mga heroes na gagamitin. Sinabi din naman kasi ng SRG, thou shall not give King Kong the Suyu The Suyu. Trinay na nung game 1 sabi nila, hindi talaga pwede, boss. Hindi talaga pwede. Oy, yung Granger ni Kelra, naka-fighter emblem Oo nga, wow. Hindi ito yung, ang gumagawa niya, sino gumagawa? Dalawa sila gumagawa niya. May nagpa-fighter emblem din hindi ko maalala kung sino isa. Basta, karamihan ng Granger na nakita natin, Assassin Emblem, tas naka-Thrill, and then Festival of Blood. Pero itong Fighter Emblem, pero si Mimidalit, King Kong, umasayaw na kagad, umaariba na. Nararamdaman niya rin yung tugtog ng Pilipinas. Oo nga, yung beat kasi ni Floji. Mga beat ni Floji, Pilipinas ka malakas. Binibigyan ng mga beat dito ni King Kong Pero pag nagkamali ka ng ng second kill dyan, ang tunog na maririnig mo dyan yung na Pitong libo. Sino ang minsan na ang may likha. Yung pag pumalpak ka. Hindi ko alam kasi yung lyrics nun pero ang alam ng Fnatic Onyx Philippines dito. Wala ang ginawa. Ayan na, wait lang may bato din kasi mga pulo kasi pinag-uusapan natin. So sabi ng Fnatic Onyx PH, sige bigay natin yung unang pagong. Hindi naman na super laki ng impact. Siguro yung shield merong mabibigay pero wait lang, nagbigayan na rin. Dito sa may bandang ibaba, Stormy ay umamba lang. Nagamit yung Abbot of the Guardian para makatakas. Pero labang pa rin naman in terms of gold ng Fnatic Onyx. Oo, nakita na ni Kirk kasi sabi niya, uy, may Valentina dito. Hindi ko na i-risk. Tatalon na ako with the ultimate. Pero malaking factor yun, malaking bagay yun para kay Cram kasi makakakuha siya ng gold plating. Sa baba, Mula doon sa mga energy shields. Pero sa may top lane naman yung focus din ng Fnatic Onyx Philippines dito. Gusto nila na makahinga yung Granger sa Harit. Kasi ngayon level 4 namin. Diyan nagbabago yung itsura ng yung lane na yan. Kasi pag level 4 na yung Harit, ang hirap ng barilin yan. Pero King Kong, may middle lane, nilang-in nila yung bato. And hindi na nakagalaw si Yubes. Okay, ngayon nagamit. May marami mga ultimates na nagamit doon. Pero maganda kasi nakakuha na rin ang kill dito ang Fnatic Onyx Philippines. Medyo mabagal na naman yung nagiging tempo ng laro. Kagaya ng game number 1, parang nasa 5 minutes, 1-1 pa lang yung score. And parang yun uli ang gustong ibigay dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kasi yung lineup nga naman nila, medyo item dependent. Rico, alis muna si Brusco! Pero napana din siya doon si Kais. Grabe, yung aggression ng SRG nakikita na natin with the pokes coming out from Stormy and also Zekai rotating into the middle lane. Nagkabigayan na tayo ng dalawang roam dito sa game natin. And si Kirk, pinapatukan dito ni Cramper. Nandyan na yung Grok ni Yums. Walang electrifying bit si King Kong, alam nila to. So, nagiging aggressive lang din ang SRG. Good dash out mula dito kay King Kong. Pero nakatingin pa rin yung SRG dito sa may purple buff. Okay, parang nahihirapan si Kirk dito sa may bandang ibaba. Ipaliwanag mo sa amin, ano ba maging tsura ng matchup nito? Ay, hirap yan, boss. Kasi kahit sabihin natin may sustain pabalik yung Hilda pag nag-level 4, halos lahat ng XP laner, basta semi-tank, ay talagang binubugbog ng isang Hilda. Kasi may may parang dirot na yan Oo. May penetration na kada hampas, tapos hindi mo ma-out-sustain yan kasi gagawin lang yan, labas-pasok sa bush. Oo nga. Ay, oo nga. Tapos may nagpo-proc pa na maliit na shield yun, di ba? Pagka pumapasok. Kapag yung unang pasok mo lang sa bush. So, nga, medyo mahirap nga talaga itong matchup na to. So, kailangan lang mo nang tiisin.
kailangan tibayan dito ni Kirk. And kung gusto niyo man naman magkaroon ng malaking impact, sumama na lang siya sa teamfight, kagaya nga ng gagawin nila dito si Cram. Kanyang hinahabol. Doon yung pokes mula kay Stormy. Hawak niya dito yung implosion. Pero hinahabol si Cram at nakakuha na kagad si King Kong ng unang kill. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. Implosion na gamit. Tinulak na nga ni Brusco pabalik dito kay Super Prince si Stormy, pero may implosion pabalik. Pero wala na siyang kakampi. Yums with a wild charge mula kay Grok. Pero wala nang follow-up dito mula sa SRG. And dalawang tutumba para sa kanila. King Kong diving in! Mga katatlo dito ang Fnatic Onyx Philippines na iwan na naman si Sekai sa gitna. Grabe yung dive doon. Talagang walang takot. Itong si King Kong, alam niya na kaya niyang patayin. Ito na, boss. Ito na naman. Medyo... Hard mode. Ay, ayun lang, na-snipe. Pero ito, pinagbabaril! Kung kanina lumabo ka ng bola, ito, kumain ka ng bala. Pinaulanan ng mga bala mula dito kay Kelra. Marami kasi nagtatanong metal na daw yung Roger ba't ayaw gamitin ni Kelra? Ito na, pinakita na ni Kelra ngayon kung paano ba maglaro. Remember, fighter emblem yan fighter emblem. May sustain yan. Sabi ni Kelra, yung 15 unique picks ko, gawin natin 16. Pero pwede natin gawin 15 din kasi may masarap kalimutan Wag na natin ipaalala. Wag natin paalala, mababatrip si Leo. Ibaon na natin sa season 14 yan. Ibaon sa limot. Ibaon sa limot. Kaso pag naalala mo season 14, maalala mo yung 14-0, naging 13 naman. Pero ito, naalala na naman ni Brusco. Aray! Na pwede siya mag-set dito sa may river and dalawa kagad yung tutumba mula sa SRG. Ang bilis nila mag-punish dito Sakto yung implosion. Tuloy yung si Super Prince dito. Nakakadalawang kill na rin. So paunti-unti nang umiipon ng Fnatic Onyx Philippines dito na from primera biglang Tercera na. Ito na, hard mode na to. Hard mode. Kung mag-game 3 man, paparamdam nila yung MPLPN nun. Pinaulan na naman ang bala. Ang hirap nito. Ang hapdi na rin ng mga Rhapsody tsaka mga Death Sonata. Ayan na yung mga pagkidlat. By the way, available pa ba yan sa map? Parang available pa ata. Available pa yan hanggang matapos ang M6. By the way, kunin nyo na lahat ng pwede nyo kunin. Yan. Yung M6 pass, yung support chest ng Diamonds. Lahat kunin nyo na dahil hanggang December 29 lang yan. Lahat ng yan mawawala. Oo nga. Tama naman. Kaya bilisan nyo. Ayan na, binibilisan na rin ng Fnatic Onyx PH dito. Pinupuruhan nila itong si Innocent. Di rin makalapit si Innocent kasi ang daming threat Ang daming threat na magpaproc ng Purify niya. Cram? Direct figure out na Super Prince pero nilock in sa loob ito implosion and reload manipulation and Sketch dito using the dash in para mamunin Super Prince mamatay yung Eve pero si Brusco ay nakahanap din actually that's Stormy. Wow! Implosion and makakakuha sila dito ng dalawa pero nandito ng skin kung ginamit niya retribution para mawut niya yung mga backline ng SRG. Stormy wala na siyang dash and si Sketch na tutumbahin. Aray! Hinarangan ni Kirk yung dash! Grabe! Hinarangan ni Kirk yung dash and pinaulan na ng bala. Happy New Year sabi ni Kelra. Grabe! Happy New Year everyone talaga, literal. Fnatic Onyx Philippines. Nagmadali, nagkumaripas ang Selangor Giants. Nakita nila yung joy Hindi masaya tong joy na to Oh. Alam mo, ang nakakabatid dito kung ikaw SRG. Oh. Yung mga magagandang team fights, hindi dahil maganda lang yung set, hindi dahil maganda lang yung target na nahanap. Yung mina-micro ka, yung hinarangan ni Kirk yung dash mo. Diba? Sinalubog yung dash mula dito sa Fnatic Onyx Philippines. Sabi ng Guardian, tinamaan dalawa. Pero nilipag na yung Shaman Force at transform na si Kirk. Kalahati yung buhay niya. Pero si Kelra, nanggigigil na. Nagmamadali na ang Gold Standard. Pumasok na yung mga members ng Fnatic Onyx Philippines. Tumutuloy na sila dun sa base. At si Innocent ay maiiwan. Iwan sa Pilipinas. Si Innocent dito, hindi na siya nakabalik sa Malaysia. Fnatic Onyx Philippines. Hard mode na at naka-tercera na. Ito na nararamdaman nila, sabi nila parang yung game 1, kailangan natin kailangan natin galingan pa ng konti Kasi sinabi ni Domeng, tsaka nakalimutan ko kung sino nagsabi sa Fnatic Onyx, yung MPLPH daw, mas mahirap talaga. Marami daw talaga matitinding kalaban doon. And ngayon naalala nila parang ganito pakiramdam sa Pilipinas. Oo nga Tsaka feeling ko na miss din ni King Kong talaga ito si Innocent no? Tagal din nila magkasama sa TNC Pro Team. And pinapatunayan niya ngayon na sige, parehas tayong kampiyon, parehas tayo nasa international scene. Pero iba kasi ang galaw ng Super Family. Oo, King Kong kasi siya Kasama niya rito yung kasama niya rito sila Super Besties Super Prince, yan si Kirk. Grabe yung galaw dito ng Fnatic Onyx, yung flicker ni Brusco kanina.
sobrang decisive. Oo. Na kung ikaw yung SRG, parang iisipin mo palang flicker kaya to, nakita mo yung flicker implosion pero tumumba. Hello? Solo kill! Mula kay King Kong kay Innocent, na-miss niya talaga si Innocent! Niyakap-yakap pero may kidlat yung yakap. Oo. Oh, wait lang, ito na naman yung Sorry, river manipulation! Mali, mali. Oh my god, like na! Si Yums dito ay na-slow down pero meron naman siyang power nature para ma-dodge. Yung mga slow na nanggagaling dito kay Super Prince pero hindi na nagmamatter yun kasi si Kelra ay kinukuha na yung Torre dito sa may top lane. 9 minutes pa lang si Kais, wala na siya magawa, kailangan niya tumakbo and tumumba na yung unang Torre. And welcome to Philippines! Sabi ng Fnatic Philippines, double kill para kay Kelra. Then ito na ang recalls, hindi lang bala ang umuulan, pati na rin recall ng Fnatic Onyx. Ito na yung mga kidlat, pinapaulan na ng Selangor Red Giants. Kailangan matala si Kirk kasi nga sumabog na rin yung aura dun sa gitna. Ngayon, Lord is up. Men, 10 minutes pa lang pala. Ito na yun eh. Halos 10,000 na kalamangan ng Fnatic Onyx. Familiar to min eh. Kasi parang yung nababarot ko ngayon, parang nasa MPL Philippines lang yung Fnatic Onyx eh. Grabe 10 naman yun. minutes, 10k gold lead, 1k gold lead per minute yung Fnatic Onyx. Tapos yung itsura ng game, yung apat nasa base ng kalaban, si King Kong nag-go objective. Sinosolo na yung Lord eh, di ba? Isipin mo paano mangyayari itong mga bagay na to. And this is the first time actually na nakikita natin ng Selangor Red Giants na nasa ganitong sitwasyon. Walang mga teams na nagbibigay ng ganitong klaseng laro sa SRG kundi Fnatic Onyx PH lang eh. Oo, sabi sa'yo, thou shall not give Eve. Nako. Super Prince 4K yung lamang ni King Kong. Grabe. Kasi guys, napakayaman na ni King Kong. Pwede niya nang bilhin lahat ng Rolex watch, pwede niyang bilhin. Oh, Pero yun si na. Innocent dito ay tutumba na naman na miss si King Kong. Pero hindi siya actually mapapatay dahil yung shields mula rin sa Zaman Force at yung Chrono Dash ay nandoon pa rin. Okay, mga Torre lang ang pinupuntira dito ng Fnatic Onyx Philippines. Yung Lord sa may bandang itaas ay nandun. Ito na naman ang mga recalls. Hindi ata sapat yung kanilang mga catapults dito nakasama. Pero si Kirk nag-aabang na maamba dun sa mga taunts na meron siya. Ang tanong, i-go-go ba to? 12k na tong goldie ng Fnatic ha? Grabe nag-concede sa base. Nag-concede sa base ng SRG. Maray ko po! Hindi nila alam kung anong pipindutin nila. Aray! Tama ng bala dito. Si Yums, yung bato tumutumba na, nagkakaroon na ng crack. Pero Ay! si Zekais with a taunt. Wala kay Gatot. Mukhang tatapusin ang Implosion! explosion na yung nagamit. Ito na ang pagsigaw ng Super Family. Unti-unti pinapabagsakan sa Selangor Red Giants. Nakabawi din naman ng isa dito si Stormy. And this time, Innocent! si Innocent, kinakaya niya pero nakakaltukan siya ni Kirk. Andito na parating yung mga minions sila nila sa Sukardia. Walang tinamaan pero si Stormy ang tatamaan. Apat na napatumba ng Fnatic Onyx Philippines. At nagpaulan na naman ang mga Ricos. Super Family ang magwawagi sa serye na ito.